So testing naman natin mga kares kung gumana yung nilagay natin. So ayan mga kares, effective yung ginawa nating paliitin yung kanyang butas. Kung interesado ka dito, panoorin mo hanggang dulo. So pumino yung kanyang buga, hindi kagaya nung hindi ko pa siya nagagalaw, talagang sabog yung kanyang pintura. So yan yung tatlong position niya mga kares, isang pabilog, pahiga, tapos yan patayo. So yan mga kares, sa mapagpalang linggo. So isi-share ko lang sa inyo itong aking nabiling inko mga kares. So actually nagamit ko na ito minsan. So hindi ako na satisfied sa buga niya. Masyadong pakiramdam ko maluwang yung pinakabutas ng nozzle niya. So isi-share ko sa inyo kung paano ko inayos ito. So subukan muna natin itong hindi nagalaw, para ma-compare natin sa pinaliit natin yung kanyang butas. So, bago ang lahat mga kares, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod ko bang video. So ito yung Inco na 450 watts. Yan. Spray gun. Bago ko siya ginawa ng vlog mga kares, pinag-aralan ko muna siya na mabuti. So ito yung viscosity cup niya. Kumbaga ito yung tiplahan kung paano ginagamit ito mga kares, nakalagay naman sa kanyang manual. So yung gagamitin ko water base mga kares, tubig yung ginagamit. So pag ang trabaho nito mga kares, pag pinuno mo to, yan, pinuno mo ng pintura. Tapos kumbaga orasan mo siya ng 1 minute.
60 seconds. So pag naubos yung laman niya na wala pang 1 minute mga kares, pwede. So pag hindi naubos yung laman niya na umabot na siya sa 1 minute, meron pang laman, kulang pa siya sa labnaw, kumbaga. So dagdagan ng tubig, i-mix na mabuti. So yun yung trabaho nito. So punuin mo, tapos orasan mo siya ng 1 minute o 60 seconds. Pag naubos yung laman niya ng 60 seconds o sakto, sumakto siya, yun siya. Huwag naman po yung sobrang tubig. And pag nasobrahan mo naman yung pintura ng tubig, ay sobrang pangit ng kanyang buga. Mga tatalsik siya ng bubo. So yun ang trabaho nito. Pangalawa, dito naman ay ito muna tayo. Ito. So ito yung kanya. Kung saan para magbuo siya ng pintura. Yan. So ito, ang trabaho nito, itong iniikot na ito mga kasya. Umiikot nito. So ang trabaho lang nito para sanggahin. Yung sasanggahin niya yung pinakakamay. Yan o. Yan. Sasangga siya dyan. So trabaho niya, ganyan lang. So kung gusto mong dagdagan yung buga ng pintura, so yan. Meron siyang plus, minus. So, hindi kita. Yan. So, ditanggal ito. Yung lilinisan natin. Yan. So, matatanggal na po yan. Meron pa dito. Yan. So, ito yung lilinisan natin pag nagamit na natin. Tapos ito yung kanya mga res. Ito yung ina-adjust. Pa-horizontal at pa-vertical at pa-bilog. Yan. So ito lang yung adjustan nyo. Tanggalin nyo ito. Tingnan nyo. Pag ganyan, yan. Pa-bilog. Yan. So may tatlong way kayo para mamili ng buga niya. So ito lang ina-adjust mga alas. So ito yung pinaka-nozzle niya. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyong maluwang. So try natin. Yan. So magtitimpla ako mga karas at itatry natin na hindi pa nagalaw itong nozzle niya. So magtitimpla muna tayo ng pintura, water base. Tara. So try natin itong pabilog. So yan pa side. So yan yung problema ko sa kanya mga kares, may mga batik-batik sa gilid. Yan. So yan yung pabilog mga kares.
Subukan naman natin itong horizontal tsaka vertical nya. Yan. So ikot lang natin to, tapos straight natin to. Yan, straight mo yan. May butas na papasukan yan. So straight na natin. So yan, okay na. So padiretso yan mga kalis. Try natin to. Diba? Ito yung switch niya pala mga kalis, switch. So padiretso yan. So kung mapapansin nyo, yan mga kalis, padiretso yan. Try natin. So ayan, pag nakaganyan, so yung kanya pahaba. So kung nakaganyan yung position niya, pahaba naman siya. So subukan naman natin sa pahiga. So yung buga niya patayo. Ayan. So kung nakapahiga siya, mga kalas, so patayo naman yung buga niya. So yan yung tatlong position niya mga kalas, isang pabilog, pahiga, tapos yan, patayo. So yung position niya mga kalas nakaganyan, pahiga. So yung buga niya, patayo. So kung nakatayo naman ito, yan. So yung buga niya mga kalas, pahiga. So kung nakaside naman ito, yan, nakaganyan side. So yung buga niya bilog, yan. So yung nakita kong problema lang dito mga kalas sa buga nitong hindi pa nagalaw. Yan, yung original niya pa lang. So marami siyang yan, mga talsik-talsik na buo. So, ibig sabihin malaki yung pinaka-nozzle niya. So yun ang ayusin ko. So kung magpapalitin ko yung nozzle niya. So yan, gawin muna natin. So yun na, kung water base yung ginamit yung mga kalas, tubig din yung panglinis. So linisin yung mabuti pagkatapos yung gamitin. So itatry kong palitin yung kanyang butas mga kalas gamit itong ballpen.
So pag bumili kami, kasama siyang pang tusok. Ito. Ang luwang ng butas. Maluwang yung butas niya, kaya papalitin natin. So itong gagamitin natin mga kares, yung ball pen na nasa loob niya ito. Kukuha lang tayo ng kapiraso dito, ganyan. So yun ang ilalagay natin dito sa nozzle. So pag pinasok natin dito sa loob, para hindi siya matatanggal, kasi igagrind natin to para pumasok siya sa loob. Yan. Huwag po dito sa harap kasi matatanggal. Dapat po dito sa loob. Yan. So igagrind ko tong dulo niya. Nilitong ball pen mga kares. So kinumpara ko dito sa butas ng nozzle natin, ang luwang. Halos kasya ito. Kung ipipilit mo, so sakto siya para hindi siya matanggal. Yan. So yung butas nito sakto lang sa panglinis na binigay ni Inko. Yan. Diba? Samantalang itong nozzle sobrang luwang, kaya ang pangit ng buga niya. So i-grind ko muna to. Yun, lumabas ng bagay yung kanyang ilagay natin ball pen, mga alas yan. Yun. So puputulan natin to, so hindi pwedeng mahaba. Gawa ng ito yung bumabara sa butas para hindi dumalo yung pintura. Yan, tingnan nyo mga alas, pansinin nyo. Yan. Ito yung bumabara sa para hindi dumalo yung pintura. Kung bagay ito yung nagtitimpla, kaya hindi pwedeng mahaba yung ilagay natin sa ilalim niya. So ayan, maliit na yung butas niya, Ares. Hindi na kagaya nung una na malaki. Sumuko na lang tayo ng dito, mga 3 mm. So ayan ang sobrang liit. Yan. So ayan mga kas, okay na. Nalagyan na natin. Yan. So gamitin nyo yung pin.
lagyan nyo ng ng ballpen ito sa yung pangtulak natin. Yan. Para may tulak natin na mabuti yung nilagay natin kasi napakaliit. So gamitin natin ito. Yan. Lagyan natin dito sa binigay ni Engko na pangtusok. So ilagay natin dito yung maliit na nilagay natin dito. Saka natin suksok. Yan, para maigpitan natin. So, okay na. Lagyan na natin. So, testing natin. Okay na. Sumailak. Sumailak siya. So, testing natin mga kalis. Testing natin to. So, testing naman natin mga kalis kung gumana yung nilagay natin.
So ayun mga kares, maganda naman yung resulta ng paglalagay natin ng ganito. Itong Inco spray gun. So 450 watts po ito. So pasalamat tayo at nakabili tayo ng ganito para may magamit tayo sa trabaho. So ito yung kinita namin ng kapatid ko sa isang project namin. So ginawa ko tong video to mga kares para magka-idea kayo kung bibili kayo ng ganito. At sa mga nakabili na. So pwede nyo pong gayahin ito, yung paglalagay ng yung galing sa ballpen. So kumuha lang kayo ng mga 5mm yan. O 4mm na maliit lang, na maliit para ilagay sa kanyang nozzle. So sana mapanood nyo. So hindi kagaya nung una na ginamit ko to, so malakas yung kanyang buga ng pintura, so baga kalat-kalat. So ngayon natitimpla ko na siya. So yun ang naayos natin sa kanya. So pag mayroon pa tayong na-discover na pwedeng ayusin to, i-upload natin mga guys. So dito ko na tatapusin itong video to mga guys. Salamat sa mga nagtsatsaga sa video ko, lalo na sa ibang bansa. Sir Pink Salangsang ng Paris, France. Pati na po kay Mami Del. So ate, ingat palagi. At sa mga hindi nagsasawang nanonood sa mga video ko, salamat po. So kung bago pa lang sa channel ko, pag-subscribe at pindutin na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. So dito na lang mga kares, samahan nyo na lang po yung susunod kong video. God bless sa lahat.